to our High Praise Worship celebration. Do not forget to share our High Praise online worship celebration. Sit back, put your spot, prepare your heart and mind as we worship to our living God. Good morning po sa ating lahat. Let me greet first, Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Welcome po sa ating worship service. Bago po lahat, tumayo po tayo sa ating call to worship. Our call to worship is from Book of Luke, chapter 1, verse 78 up to 79. By the tender mercy of our God, the dawn from on high will break upon us, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Let's pray. Merciful God, we come together even in the midst of COVID-19 to worship you and longing for hope, because this world have a lot of uncertainties. We come longing for light because our lives are crowded with shadows. We come desperately needing direction. Fill us this morning with your peace, grace, and mercy. Your Spirit is our comfort, strength, and our path. This we ask in the name of Jesus Christ. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Good morning, everyone. Let us pray. Our Father in heaven, creator of heaven and earth, our beginning and end. We never imagined that we would experience something like this in our life. Many of us are afraid, but remind us, O Lord, that you are in control. Remind us, Lord, that your love and hope is new every morning, and we have no reason to be afraid. In Jesus' name, amen. Amen. Let us worship. Good morning, everyone. Halina sama-sama tayo magpili sa Panginoon. Magbigay tayo ng kagalakan. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya.
Thank you, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Salamat, Lord, sa presensyang ibinigay niyo po para sa amin. Sa gitna po ng mga kalamidad ngayon, Lord, na naranasan ng bawat isa, Panginoon, ng buong bansa, O Lord. Alam namin, Lord, na walang imposible sa iyo. Kaya, Lord, samahan niyo po kami sa awiting ito na nagpapaalala, Lord, na basta't ikaw, Panginoon, ang aming kasama, walang imposible sa iyo. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, ukay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, ukay tamis. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, ukay tamis. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap mabuhay sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya nga, Lord,
Nagpapasalamat kami, Lord, sa bawat meron kami, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang mga daladalahin ng bawat isa, Lord. Yun ang huwag namin kalimutan, Lord, ang magpapasalamat sa iyo. At itong awiting ito, Lord, nagpapaalala na dapat lang, Lord, na ibalik namin ang aming pasasalamat sa iyo, Ama. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Salamat. Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday. Today we are going to give our tithes and offering to our Lord Jesus Christ because this is the will of God and this is the act of worship to Him. According to His word, for God love a cheerful giver. So let us pray. Father God in heaven, thank you so much, O God, for this wonderful day, Panginoon. Patuloy, O God, na pinagkalob mo sa iyong mga anak, O God. Lord, maraming salamat, O Panginoon, sa
sapagkat lagi mo kami, God, pinagpapala, O God, sa tuwin na Panginoon. Salamat, O God, na tunay nga, Panginoon, Ikaw ang aming Jehovah Jireh, Panginoon God, ang great provider, Panginoon God. Lord, maraming salamat, O God. We pray, Panginoon, patuloy mo ibalik, Panginoon, ng siksik, liglig, at ang nag-uumapo na biyay, Panginoon, bawat kaloob, Panginoon, na ibinibigay, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon God. Continue, O God, to pressure, Panginoon God, ang bawat trabaho, Panginoon, bawat negosyo, Panginoon God, ng iyong mga anak, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa divine protection, O God, sa divine healing, Panginoon, O God, na patuloy pinagkalo mo sa buhay ng bawat pusa, O God. Lord, thank you so much, Panginoon, O God. Lord, continue, God, to strengthen us, O God. Continue to guide us, Panginoon. Continue to mold us, Panginoon God, with your holy word, Panginoon God. Lord, maraming salamat, Panginoon God, na sa bawat decision, Panginoon God, bawat ginagawa po namin, God, Ikaw, Panginoon God, laging kasama namin, Panginoon God, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Patuloy pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, God. We back all the glory, all the praises, God. In Jesus' name pray. Amen. Amen. Hello, Gio? Oo, ayun na si AJ. Kamusta? Okay lang, Kuya TJ. Ganda ng background mo, ah. Ay, Okay lang. ay kasi, kaya background ko muna para lumamig kahit kung konti. Tagal naman ni JJ. Sumasali joining eh. Baka nag-exercise pa. Yan. Hello, Jay? Yan, Kamusta kumusta? na, pre? Kumusta? Uy, Uy! mo na. nawala ako. Wait lang. Nawala yung video mo, Kuya TJ. Wala ka po. Walang sound. Nakamit ka. Nakamit ka, Kuya TJ. Uy, kamusta? Tagal natin din Yan. 3 months na. Okay, DJ, ito, sa bahay lang. Tapos, kahapon, dumating na yung may wagang ayuda ni Mayor. Badyo. Oo nga, Kuya TJ. Bit-bit kami ng isang sako. Tingin sa kami. DJ, ganon. It's been 3 months. Ito, may ayuda ko kayo dyan, Kuya TJ. Wala, tapos na. Grabe no, it's been 3 months na huli na tayo nagkita. Doon na, Okay, DJ. Okay, nakakamiss na kayo. malapit na mag-Father's Day. Ay, Father's Day na, malapit na. Anong balak niyo? Okay, DJ. Sakto. Nag-request yung mong wifi sa mga nanonood na gumawa ng video greetings. At nag-send na sila. Di ba, pre? Gio? Sino Oo, nag-send? interest na, pre. Sakto, may mga nag-send din sa akin. Ayun, panoorin ba natin? Sige, ba? sige. Sino nag-send ha? Panoorin natin. Ay, kayo, panoorin nyo din, Nood ah. Heart nyo yan. Huwag kayo leave ah. Heart reacts, Ano, panoorin natin? Panoorin na natin. Tara, Okay, panoorin. panoorin natin. In 3, 2, 2, 1. 1. My dad's a hero to me. Father's Day, Papa. Thank you sa pagtuturo mo sa akin na mapalapit sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw ang naging tatay ko. Thank you din sa mga sacrifices mo sa amin ni Mama. Lagi mo kaming inuuna kaysa sa sarili mo. Love you. Happy Father's Day pa. Salamat sa patience na binibigay na sa amin araw-araw. Kahit medyo nakahiga na lang kami sa kama. Nagkakaroon pa rin kayo ng patience. Salamat po. Happy Father's Day, Papa and Papa Nurse. I love you. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me.
Happy Father's Day, Daddy and Queenie. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day! We love you, Papa. Laban lang. Kung ano man yung sitwasyon mo. Kasi mahal naman ka ng Diyos. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay. Thank you po sa pagiging provider ng family. Happy Father's Day! Happy Father's Day! My eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. My dad's a hero to me. Wow! Grabe naman yung video na yun. Kaya nga eh, Grabe, ang ganda, ang ganda. kahit simple lang yung video greeting, sobrang ang heartwarming. Ano pa rin nararamdaman ng mga Mga tatay natin ngayon? Ewan ko, ganda, ganda. Grabe, in their own simple way na pakita yung greetings and appreciation nila sa kanilang tatay. Tama, tama. He deserve it eh. Kasi naalala ko sa tatay ko, grabe. Talagang he does not give up na such a way. He provides for his family, for us na hindi siya sumusuko. No? Grabe naman. Ako nga ako din yung tatay ko din kahit na inutusan ng nanay ko tapos pagbalik, iba na yung nabiling. Diba, de? Pero okay lang yun, hangang-hanga pa rin ako sa tatay ko kasi binib ako sa patience. Meron siya. Sa akin nga din eh, kahit sobrang ang hirap ng trabaho, yung araw-araw sa kalye, nagpupursige, sobrang hinahangaan ko talaga yung ganung way ng aking tatay. Galing talaga, saludo. Saludo. Saludo sa mga tatay dyan. Grabe. Mga tatay ngayon, they all deserve mga simple appreciation natin ngayon. Kayo ba? Anong plano nyo? To appreciate your father. Uy, don't forget i-post natin mamaya mga pictures natin. And don't forget the official hashtag Happy? Fathers! Day! Ayun, Father's Day sa atin. Uy, JJ, kailangan mag-leave na tayo dahil mag-deserve pa si Yo, Grabe. Wag mamaya sige, sige, kay DJ. Anong sermon ni Pastor mo? Papanoorin pa Bye, natin. Kuya DJ. Wait. Guys, kami lang mag-leave sa group, Kayo manood kayo, mag-stay kayo, manood kayo sa sermon. Oo nga. Oo nga, alam ko 30 viewers pa yun eh. Oo nga, mga 28 na yan, dapat 30 na ba? Tama, tama. Bye, Gio! Bye, JJ! God bless! Father's Day ulit. Stay safe! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at narito muli tayo upang sumamba, magpuri, umawit sa ating Panginoon. Tunay na dakilang ating Diyos at patuloy tayo inaalagaan, patuloy tayo niyang binibigyan ng proteksyon at pangangalaga. Tunay ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Sa katunayan, sa nakaraan pong COVID o lockdown, hanggang ngayon po ay wala pa po ako nabalita na mga taga-high praise po na nagkaroon po ng karamdaman. Bagkos ay lalo silang lumakas. At higit sa lahat ay patuloy na binibigyan ng proteksyon ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong manalangin, patuloy po natin ipag-pray yung ating pong mga kapatiran po sa high praise. And I believe God has a wonderful plan sa bawat isa po sa atin. Ngayong umaga pong ito, we're celebrating our Father. This is the Father's Day. At hindi po totoo na yung chismis na hindi tuloy yung Father's Day. Tuloy na tuloy po yung Father's Day. So batiin mo yung tatay na katabi mo na Happy Father's Day. Kung gusto mo, lagyan pa ng kiss at akapin mo, And padama mo yung pagmamahal sa yung tatay. Tunay na ang mga tatay po ay siyang pinili ng ating Panginoon upang maglingkod, manguna sa kanilang pamilya at sa komunidad po sa ating iglesia para pagdating po sa tinatawag na spiritual growth ng kanyang pamilya. So, malaking hamon po to sa mga tatay sa kadahilanan po na uunahin mo nila ang kanilang sarili na pakainin patungkol po sa ating Panginoon, sa kanilang pangaral po ng ating Panginoon, paalala ng ating Panginoon upang maibahagi po sa kanilang pamilya. So, nararapat lang po na ipag-pray po natin ang ating mga magulang, ating tatay at ilapit natin sila sa Panginoon sapagkat nakaatang po sa kanilang mga balikat isang mabigat na responsibilidad
upang manguna po sa mga tatay po. No? Sandali po tayo manalangin. Panalangin po natin ang ating mga tatay. Let us pray. Aming Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na yung ginawa na inaalala namin ang kadakilaan mo at patuloy mong inaalagaan ang aming mga tatay. Salamat din po Panginoon at patuloy mo silang iniingatan. Hindi lang po mga tatay, kundi Panginoon ang mga solo parents na nanay na ay tatay pa rin. Ito ay malaking hamon at sa pagpapalaki sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Lord, we continue to pray not only for the father but also for the solo parents. Continue, Lord God, to guide them. Continue, Lord God, to hold them. And continue, Lord God, to bless them. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong paghawak sa bawat sa kanila at patuloy mo sila ingatan. At salamat po, Panginoon, at sila aming tatay at nanay din ho. Ingatan mo silang patuloy at patuloy mo silang pagpalain. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen at Amen. Patuloy po tayo sa ating sermon series. Ito po, siguro napapansin nyo, magmula po sa umpisa hanggang sa ngayon po, ang title po ng message natin, meron pong tinatawag na New Normal. At ang ginamit po natin text ay si Ruth. No? Dahil po si Ruth ay hindi po siya taga Judah, bagkus po taga Moab po siya, pero pinili po siya ng Panginoon at napunta po siya sa isang lugar na bago sa kanya. At dinalakay din po natin, hindi lang si Ruth, kundi po si Elimelech, no, bilang ama din ng tahanan. Napakalaking responsibilidad po bilang ama ng tahanan ang maging ama sapagkat nagiging malaking epekto po ang isang desisyon ng isang ama sa kanilang pamilya. No, na napag-aralan natin na hindi naging maganda ang naging desisyon ni Elimelech. Inilabas niya ito sa lugar kung saan ito'y pinili ng ating Panginoon sa Judah po. Napag-aralan din po natin si Naomi kung paano po siya naging tapat at kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa kanya, yung kanyang naging desisyon upang bumalik sa lupang pangako. So itong pamilyang ito, lahat po ng kanilang pangyayari sa kanilang buhay ay bago po. In short, these are all new normal po sa pamilya po nila Ruth at ganun din po kay Elimelech at ganun din po kay Naomi. Ngayong umagang po ito, perhaps this will be our final series po ng ating mensahe ay ang title po ng message natin is The Field of New Normal. Opo, The Field of New Normal. Na kung saan ang pagbabatayan po ng mensahe natin sa Ruth chapter 2 verse 4 to 17, no? Hindi ko na po babasahin, hawakan niyo po yung Bible, no? Kunin niyo yung Bible at isa-isahin po natin itong verse na ito na anong mapapala ko at anong makukuha ko kapag nagpunta ako dito sa new normal? Kumbaga, katanungan, it will answer the question, what is it to me? No? What is it to me? No? Kung pag nagpunta ako dito, pag naramdaman ko itong new normal, lalong higit, kapag nasa Panginoon na ako, kapag nasa akin na ang Diyos, kapag tinanggap ko na siya bilang Panginoon ng aking buhay, tagapagligtas, no? Yes, mababago ko, pero ano yung in return na gagawin sa akin ng ating Panginoon pagdating po dito sa new normal nito? So bago po natin pag-usapan yun, muli po hinihiling ko kayo po na tayo po ay manalangin po, sandali lang po, no? Para maihanda po natin ating sarili sa pakikipag-usap po sa ating Panginoon o sasabihin po ng ating Panginoon sa atin. Let us pray. Panginoon, ano man ang aming pagkakasala, ano man ang aming pagkukulang, kami iyong patawarin. Nawa, Panginoon, ang sasabihin mo sa amin ay magsisilbing pagkain sa aming spiritual na kalagayan. Patuloy kang magsalita sa amin. At ikaw, Panginoon, ang magparanas at higit sa lahat magsalita sa bawat isa sa amin. Gamitin mong tungtungan o iyong lingkod upang ikaw madinig. At itago mo ako, Panginoon, sa iyong krus ng Kalbaryo. Ito ang misamo dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. No? Isang araw daw po, isang lalaki pumasok sa restaurant, siguro nagugutom na siya, at ang in-order niya ay yung tinatawag na chicken pie. Yes, chicken pie po yung kanyang in-order. At dahil ito siguro yung paborito niya, chicken pie, so umorder siya ng chicken pie. So nung dumating yung chicken pie, excited siyang kainin yung tinatawag na chicken pie. Siguro matagal na siyang di kumakain itong chicken pie neto. So umorder siya ng chicken pie and then in a few minutes, dumating na yung chicken pie, of course, kasama yung kanin. No? So, nung siya kakain na, nung binuksan niya yung chicken pie,
nakita niya walang chicken. Walang chicken doon sa loob ng order niya na chicken pie. So ginawa niya, tinawag niya yung waiter, sabi niya, Brad, sandali, alika rito. Meron na akong gustong itanong sa iyo, no? Ano po yun? Lumapit yung waiter. Sabi ng waiter is, ano po yun? Ano po may maglilingkod ko? No? Kasi ang in-order ko ay chicken pie. Ngayon, nung binuksan po itong in-order ko ng mga chicken pie, bakit walang chicken akong nakita sa loob? Sabi ng waiter is, okay lang ho yan, sir. Paano magiging okay? Chicken pie yung gusto ko, walang chicken. Sabi niya sa waiter. So sabi ng waiter yung hubang hotdog sandwich, pag kumain ho ba kayo, meron ho bang dog yun? Ito isang istorya lamang na frustrated yung tao dahil yung in-order niya ay chicken pie pero hindi dumating na chicken. Pero ang sagot sa kanya ay hindi rin maganda dahil sabi nga is, nakakita ka na ba ng hotdog sandwich na merong dog? Minsan po sa buhay po natin, na kapag meron tayong hiniling, ginawa, pinagplanuhan, at hindi dumating yung ating pinagplanuhan na dumating, o yung ating ginawa o pinagplanuhan na hindi dumating, napo-frustrate po tayo, nadidisappoint tayo, lalo na kapag meron tayong plinano sa ating pamilya, meron tayong plinano sa ating sarili, meron tayong plinano sa ating mahal sa buhay, pero hindi ito nagkaroon ng katotohanan, ay parang napo-frustrate po tayo, no? Parang nadidisappoint tayo. At talaga naman pinaghirapan natin ito. Pero may mga pagkakataon po sa buhay natin na talagang pinaghihirapan natin at hindi tayo humihinto hanggang hindi natin ito nakukuha. No, kagaya po ng tinatawag na pag-aaral, no? Pinaghihirapan natin 'to, pinagpupuyatan natin 'to, kagaya ng anak natin, no? Sa ngayon at meron pong tinatawag na online na pag-aaral, no? At talaga namang iba bumibili pa ng laptop, bumibili ng nagpapakabit ng wifi at para makapag-aral lang yung kanilang anak. O bago dumating yung lockdown, mapapansin natin sa ating mga anak, kahit pagod na sila, gutom na sila, pinaghihirapan na kasi meron silang goal na makatapos sa kanilang pag-aaral. No? Ganon din sa ating trabaho. No? Sa ating trabaho, talagang nagtatrabaho tayo ng mainam dahil gusto natin meron tayong mapapakain sa ating pamilya, at meron tayong may susupply, may provide sa ating pamilya. That's yung iba ginagawang gabi yung araw ay gabi, para meron ma-provide sa pamilya. At hindi lang yun, meron silang tina-target na tinatawag na promotions. No? They want some promotions. No? Hindi lamang sa pag-aaral, hindi lamang sa trabaho, kundi yung tinatawag na negosyo. No? We're working hard to expand our business. So, ito po yung mga bagay nito na pinaghihirapan natin na para ma-attain yung goal. No? Para ma-attain yung ating pangarap, para makuha yung ating mga pangarap. Pero pagdating po sa ating Panginoon, no, meron po tayong goal dito. Ano yun? Ano yung goal natin? Ito po yung pagsuko sa buhay natin at pagsunod sa ating Panginoon upang maranasan natin yung kanyang blessings at kanyang favor. No? Kumbaga yung ama sa anak na pag nakita ng ama na masunurin yung kanyang anak, binibigyan po ito ng ating favor. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. No? Ano yung favor na nakuha ni Ruth pagpasok niya sa tinatawag na new normal? Ano yung blessings na natanggap ni Ruth na pagpasok niya sa new normal? Na tayo rin po, nung tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas o pinagkatiwala yung ating buhay sa Kanya, meron tayong mararanasang new normal at pagpapala at biyaya na dating hindi mo nararanasan. No? In short, sa bawat araw po ng ating buhay, gumagawa ang ating Panginoon dahil na ito yung ibinisinuko natin sa Kanya yung ating buhay. At meron pong tinatawag na kapalit. Hindi na po natin hintay kunyari, tinanggap natin siya, pinagkatiwala natin yung ating buhay at tsaka ko lang mararanasan yung biyaya at pagpapala. Pag namatay ako, hindi po. No? Iba pa po yun. No? Ito yung sa langit na. Pero dito pa lang sa lupa, meron na po tayong mararanasan. Meron na po tayong may experience na biyaya at pagpapala, yung tinatawag na pagsunod sa Kanya po. Noong nakaraang Sunday po, meron akong nabanggit sa inyo, yung tinatawag na Kinsman's Redeemer. Ito po yung nasa Leviticus, ang sinasabi po ng Kinsman's Redeemer, ibig po sabihin nito, kapag yung isang ama ng tahanan o yung isang mayaman na kamag-anak, kapag ito'y namatay, no?
Meron siyang pagmamana na dapat na, marahil ito yung kanyang anak, marahil ito yung kanyang asawa, marahil ito yung kanyang kamag-anak, marahil ito yung kanyang lolo at lola. Meron siyang pagpapasahan. Ang tawag po dito yung kinsman's redeemer upang maihango sa hirap yung kanyang mga kamag-anak. No? Ito po ay nasa larawan ng ating Panginoon, yung tinatawag na kinsman's redeemer. Ng pangalan po niya ay ating Panginoong Jesus. Sa Bible po na ating pag-aaralan, ito po ay nasa katauhan ni Boaz. No? Na ang tawag dito ay kinsman's redeemer na hinango niya yung isang mahirap na tao sa isang bagay na parang wala na pag-asa. Ito nga ay si Ruth. No? Maging kinsman's redeemer po. At bilang si Boaz po sa buhay niya, ito po yung nilarawan sa banal na kasulatan na parang si Jesus. No? Pastor, bakit parang si Jesus, si Boaz? Magandang katanungan po yan. No? Pag-aaralan po natin dito dahil sa pagpasok po ni Ruth doon sa farm o doon sa field ni Boaz, meron po siyang naranasan na tinatawag na new normal na tayo din po ay naranasan po natin na pagpasok po natin doon sa pagmamahal, doon sa pag-ibig, doon sa pag-aalaga ng ating Panginoon, ay makakaranas din tayo ng new normal na hindi pa natin naranasan. Kadalasan po, dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ay nababasa po natin ito. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Totoo po yun, no? Magkakaroon tayo ng panibagong buhay. No? Magbabago ka na, no? Yung kumbaga, yung dating ugali mo ay ganito, yung dating magpadali ka magalit, madali ka mainis, o yung bang kinainis ka ng tao, mababago na, no? Meron ng kaakibat doon. Hindi na ikaw mababago, kundi yung pananaw, yung surroundings do ay mababago. Kumbaga, the old has gone, the new is here. Not only your personality, not only your character, but also the things that are happening to you. Yung mga bagay po na nangyayari sa inyo ay mababago din. Dahil ito ay ginagawa ng ating Panginoon dahil sa pag-aalaga niya sa bawat isa po sa atin. Yung word na pag-aalaga, meron pong tinatawag ito na merong provisions. May ipoprovide ang ating Panginoon. No? Sometimes may nagtatanong ka kung tatanggapin ko ang ating Panginoon, anong mapapala ko? Anong makihita ko? No? Ito po yung sasagutin natin yung umagang ito. Meron po tayong matututuhan doon sa mga verses na ating babasahin. Hawak niyo na po ba yung inyong Bible? No? Nandun po tayo sa Ruth chapter 2. No? Buksan niyo po yun sa Ruth chapter 2 verses 4. Pababa po yun. No? Kasi nakaraan, napag-aralan po natin ng 1 to 3. Ruth chapter 2 verses 1 to 3. Kung natatandaan niyo, hopefully natatandaan niyo. Hopefully naglilista po kayo. Hopefully sinusulat niyo po yung ating mensahe sa tuwing linggo. No? I highly suggest na isulat niyo po. No? Pag tayo po ay nagkakaroon ng ganitong pag-aaral, no? At marami po, and then pwede niyo pong review, no? So kunin niyo po kung di niyo hawak yung ballpen tsaka notebook, hawakan niyo po, kunin niyo po, kung hawak niyo po yung Bible, buksan niyo na po ito. Okay? So ano po nating matututuan unang-una, no? Unang-una po yung considering his work, no? Yung gawa po ni Boaz, no? Basahin po natin sa verses 4 to 7. Ganito po ang sinasabi. No? Tignan niyo po ito sa chapter 2 verses 4 to 7 ng Ruth. Babasahin po ito sa wikang NIV. No? Sa wikang Banyaga po. No? Just then, Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvester. The Lord be with you. Yung kanyang greetings. The Lord bless you. They answered. Sumagot sila. Ang sabi din, Boaz asked the overseer of his harvester, what does that young woman belong to? No? He is managing his field in a very personal way. No, kumbaga binibisita niyo yung kanyang field, yung kanyang farm, no? In a very personal. Though meron siyang tagapangasiwa, pero gusto niya, kumbaga hands-on siya, no? Galing siya sa Bethlehem daw at sabi doon, ang una niyang pinuntahan, yung kanyang field, yung kanyang kinasasakupan, no? Not being done by someone else. It's being done he himself, Boaz. His presence is pleasant as he greet his servant, the Lord be with you. Kita niyo yung bati niya? Ang bati niya is the Lord be with you. Hindi niya binati na,
Dapat gawin nyo to. Ang tatamad nyo naman. No? Kanina inutos ko sa inyo, hanggang ngayon hindi nyo patapos. Hindi ganon. No? Ang una niya salita ay, the Lord be with you. Kumbaga, when He arrived, it's not with fear or pain. Nung dumating siya, parang excited yung mga tao na, wait, ito na yung boss natin. Hindi yung darating siya, naku, delikado, gawin nyo to, hindi yung boss. Hindi yung, wala yung takot. No? Wala yung pangamba pag dumating si Boaz. No? Same with our Lord. When we trust our life to our Lord Jesus Christ, there is always that comfort, there is always that love. Alam ng ating Panginoon na pagod ka, alam ng ating Panginoon na lulupaypay ka, alam ng ating Panginoon na halos gusto mo na sumuko sa iyong buhay, pero pag siya'y dumating, ang ganda ng pakiramdam mo. Kumbaga, ito yun. Nararamdaman mo yung pagmamahal. Kaya kung di pa nasusubukan ng ating Panginoon, try mo kaya. No? Kung di mo pinagkakatiwala pa ang iyong buhay ng lubos-lubusan ng ating Panginoon upang magkaroon ka ng panibagong kalakasan, itry mo kaya na pinagkatiwala mo na siya magpaplano para sa iyo. So ito yung naramdaman niya nung mga nandoon, no? Yung peace be with you. No? Naramdaman nila yung pagmamahal. At hindi lang yon, no? Boaz knows how to listen. Hindi lang yung tinatawag na katiwasayan, kundi marunong makinig si Boaz sa kanyang mga kinasasakupan. So verse 5b, ganito po ang sinasabi. Verse 5b, yes, verse 5b, ganito sinasabi, no? Who does that young woman belong to? Sino yung babae na yon? Sabi niya, the overseer replied, she is the Moabite who come back from Moab with Noemi. Kita nyo, no? Dahil siya personally ang namamahala doon sa kanyang field, kagaya ng ating Panginoon, personally siya namamahala sa atin, no? Alam niya kung sino yung bago. Alam niya kung sino yung hindi sa kanya na bago. Kilala niya yung kanyang mga tauhan. Siguro, kilala niya by name, no? Kilala niya yung pati background, no? So, meron kagad siya napansin na pinansin niya kagad, sino yun? No? Sumagot yung ay siya taga Moab at galing dito at so ikinuwento, no? In short, same with our Lord, no? Napapansin niya kagad ang bawat isa po sa atin. Kilala ka niya at gusto kanyang makilala at gusto niyang malaman kung sino ka talaga. Kung ano yung pwede niyang maitulong, kung ano yung pwede niyang baguhin, kung ano yung pwede niyang i-transform sa bawat isa po sa atin. So Proverbs chapter 15 verse 3, ganito po ang sinasabi. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and on the good. Kasama po kayo doon. Sabihin mo sa katabi mong kasama tayo doon. No? Pag sinabi pong keeping watch, hindi po nagpapatuloy po to 24 oras. Alam niya kung natutulog ka, alam niya kung nasaan ka, alam niya kung ikaw nasa panganib, alam niya kung ikaw nangangailangan, alam niya lahat ho ito. Sapagkat interesado siya sa bawat isa po sa atin. Sabi ko nga madalas, ang ating Panginoon ay pakialamerong Diyos. Pinakikialaman niya ang bawat buhay po natin. He is also interested in each individual sa bawat isa po sa atin. No? At hindi lang po siya interesado sa bawat isa po sa atin, kundi nakatingin po siya sa puso natin. Hindi lamang niya tinitingnan yung physical aspect mo, kundi lalong higit na kanya tinitingnan yung ating puso, yung nilalaman ng ating puso. Kaya minsan pag meron tayong mga panalangin na hindi natin nabibigkas, alam niya rin ito. Sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, let me read this one to you. This is one of my favorite verse. No? The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord look at the heart. Hindi raw siya kagaya ng ibang tao na kung tumingin ay sa panlabasan, no? Kundi nakatingin sa puso. Karamihan sa mga tao, tinitingin yung panlabasan. Oye, ganyan yung itsura niya, ganyan yung itsura niya. Hindi po. Nakatingin ang ating Panginoon dun sa paloob po natin, dun sa puso natin. So, I want you to observe this one. Nung dumating si Boaz po dito, hindi takot ang kanyang dala, kundi katahimikan at biyaya at pagpapala. Pangalawa, dumating si Boaz dito at gusto niyang personal niyang minamanage yung kanyang field na parang sa ating Panginoon.
nung nakilala natin siya, yung ating kaguluhan, yung ating kabigatan, nagkaroon na tinatawag na katahimikan at kagaanan. Kumbaga, nagkaroon tayo ng katahimikan o peace. Na kahit anong nadinig natin, kahit anong makita natin, nagkaroon tayo ng tinatawag na peace. Subukan mo kaya ating Panginoon, no? At personal niya po, no? In fact, our God is calling us by name. It's very personal, no? Sa verse 5, ang sabi po doon, who does that woman belong? Kung baka nahuli niya kung sino itong babaeng ito, gusto niyang malaman, gusto niyang makilala in a very personal way. Bawat isa po sa atin gusto makilala din ng ating Panginoon in a very, very personal way. Hindi yung, sige, okay lang, ganyan, no? Hindi. Kung ang pangalan mo ay Rose o George, no? O kung pangalan mo ay Eva or Dang or Janet, Marisa, no? Gusto kanyang makilala more in a very personal way. No? Sa Jeremiah 31 verse 3, ganito po ang sinasabi. I have loved you with an everlasting love. Kita niyo, pag personal way, meron tinatawag na pag-ibig. Therefore, I have continued my faithfulness to you. Not only the love, but also the faithfulness of God na binibigay sa atin. Kasi personal na eh. No? Hindi na tayo iiwan. Sabi nga sa Hebrew, I will never leave you, no? Nor forsake you. So this is the very first time that nakita niya si Ruth na gusto niya makilala itong si Ruth na ito kasi bago. Sino kaya ito? No? Ano kanyang ginagawa niya rito? At gusto niya malaman yung kanyang background, yung kanyang activities, yung kanyang motibo para sa atin. Ano yung background natin, ano yung motibo natin. Ganon din ang ating Panginoon. No, gusto niya makita everything about us. Our Lord wants to know everything about us. No? At sinasabi niya, huwag kang matakot. Just give to me all your difficulties or your problems. No? Just give to me all your pain. Huwag kang matakot. And I will give you an assurance. Gusto niya malaman yung bawat detalye. Alam ng ating Panginoon ang bawat detalye ng ating buhay. And all we need to just express to Him kung sino tayo. Kilala niya tayo. In fact, sa sobrang kilala niya tayo, sabi sa Bible, alam niya yung bilang ng buhok natin. Ang galing, ano? Alam niya yung bilang ng buhok natin. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 30. Tignan niyo yung sinasabi rito. And even the every hair of your head are all numbered. Bilang niya. Ganun kanya kakilala. Alam na alam niya kung anong pangailangan niyo. Alam na alam niya kung sino ka at gusto kanya lalong makilala dahil nandun yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ganun yung pag-ibig niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Doon sa kabila, ikaw din. At lalong tayo ay mahal ng ating Diyos. At pag siya'y nagmahal, hindi niya ito nakakalimutan. Parating nasa isip niya tayo. Itong lockdown daw, merong isang kagawad na gustong mag-part-time. Oh yes, part-time. Ano yung part-time nito? Since siya'y kagawad, ito lang yung sweldo niya. Hindi ko alam kung magkano yung natatanggap ng kagawad. Siguro itong kagawad ito, maliit lang yung natatanggap. Ang huli kong nadinig, around 6,000, 7,000 niya. Tapos gusto niya madagdaga. So ang ginawa niya, dahil siya lang yung nakakalabas ng lockdown, no? Pag sinabing lockdown, talagang total lockdown, siya lang yung nakakalabas, no? So, ang ginagawa niya, dahil may kilala din siyang gumagawa ng payong, kumpare niya siguro, no? Sabi niya, ano kaya, no? Kumatok ako sa bawat bahay at tanungin ko kung meron silang gusto ipagawang payong. So, ganun nga yung kanyang ginawa, no? So, nung araw na yon ay nakaipon siya ng 8 payong para dali sa kanyang kumpare, para ipagawa. No? So, ito yung part-time niya, no? Siguro, kung magkano yung sigil na yun, ito na siguro, meron siyang komisyon. So sa kanyang paglalakad, katok siya rito, katok siya ro, meron ba kayo papagawang payong at nakaipon nga siya ng 8 payong at daladala niya yung 8 payong, no? At nung daladala niya yung 8 payong, dinala sa kanyang kumpare, no? Pumasok sa bahay, ay, no? Dahil wala namang pwesto yung kanyang kumpare, no? Pinunta niya sa bahay at pumasok sa bahay, sabi niya, pare, ito yung yung payong, no? Meron magpapagawa, 8 yan, no? Sabi ng kumpare, uy, thank you. Ay, salamat, meron akong kahit paano meron akong income. So, papalabas na yung tao, sabi niya, may gagawin pa siya, papalabas siya sa
medyo uulan. Yung medyo uulan, sabi niya, naku, buti na lang may dala akong payong. So kinuha niya yung payong nasa labas, at nung nakuha niya yung payong sa labas, bubuksan niya, hindi pala kanya. May nakakita sa kanya na nagpapagawa rin ng payong, papalabas na rin. At sabi niya, "Hoy, anong ginagawa mo sa payong ko?" No? Pambihirang, payong lang na nakawin mo pa, ay mura-mura lang ng payong. Anong klase kang tao? No? Magnanakaw ka ng payong. Akin yung payong na yan. So marami siyang nadinig na salita na pangit doon sa babaeng yun. No? Siguro, pagod yung babae na yun, puyat yung babae na yun, dahil siguro frontliner siya, so nakapagsalita ng pangit doon sa ano, sabi. Dahil nakalimutan niya magdala ng payong, kinuha niya yung payong. Kinabukasan, pagbalik niya roon, kinuha niya na yung 8 payong. Nandun na naman yung babae. Paglabas niya, dala-dala niya yung payong na marami. Sabi ng babae, "Uy, medyo madami-dami yung nanakaw mong payong ngayong araw na ito. Nakadinig na naman siya ng pangit. At dahil doon, sa nadinig niya, isa lang kanyang nagawa. Nakalimutan niya na wala pala siyang dalang payong na sarili niya. Mga kapatid, mga kaibigan ng ating Panginoon ay hindi malilimutin. Naaalala niya ang dapat niyang gawin sa bawat isa sa atin. Hindi niya nakakalimutan ang bawat pangako niya sa atin. Hindi niya nakakalimutan na dapat tugunin niya yung ating mga panalangin. Hindi niya nakakalimutan kung paano kanya alagayin. Hindi niya nakakalimutan kung paano kanya patnubayan, gabayan, palakasin, pagalingin. Hindi niya ito nakakalimutan. At hindi niya nakakalimutan yung mga kapayapaan na dapat niyang dalhin sa bawat isa sa atin. Ito'y pangako niya. Ito'y ating Panginoon na nag-aalaga po sa bawat isa sa atin at gusto niya tayo lalong makilala. Ito po binigyan ng larawan po to ni Boaz sa Ruth chapter 2. So ano yung una? Considering His Word. His Word is what He wants to know more about us. And for us to express ourselves na para lalo tayo makilala, perhaps sabihin mo, "Panginoon, ito ako. Gusto kong isuko ito sa buhay ko. Dati ako dalgalera, matapobre, sinungaling, no?" And then, babaguhin tayo ng ating Panginoon. And then, ibibigyan ito papalitan ito ng katiwasayan. And we will be transformed. Number 2, His commanding work. No, His commanding work. Ito yung commanding niya. No? Sa verse 8-9, ganito po ang sinasabi. "So Boaz said to Ruth, 'My daughter, listen to me.'" "Anak, makinig ka sa akin," sabi niya kay Ruth. No? "Don't go and glean in another field. And don't go away from here." Sabi niya, parang dito ka na. Huwag ka na pumunta doon sa kabilang field o sa kabilang farm o sa kabilang lugar, no? Dito ka na lang. "Stay here with the woman who work for me. Watch the field where the men are harvesting." Binigyan pa siya ng tip, no? Dito ka na at sumama ka doon sa mga babae na nagtatrabaho din sa akin at punta mo yung mga lalaki na nag-harvest din and follow after the woman. "I have told the men not to lay hands on you." Pinagbilin kita. Huwag ka nilang kakantiin. Ibig sabihin, huwag ka nilang tutuksuhin, huwag ka nilang mamaliitin, huwag ka nilang pababayaan, no? Parang gano'n, no? "And whenever you are thirsty, go and get drink from the water jars from the men have filled." No? Kumbaga pinagbiling ko na, no? Kapag ikaw ay nauuhaw, bigyan ka na ng tubig, no? Boaz has a few word of advice for Ruth. Huwag ka na nga alis dito sa aking field. Dahil pinagbilin na kita, sinabi ko na dapat mong gawin, no? Pag nauuhaw ka, kumbaga, huwag ka alis dito, no? Dahil hindi ka sigurado kapag kayo lumabas, no? Ito po yung bagay na sinasabi po ni Boaz kay Ruth. Dito ka na sa aking field. It's a commandment, it's an encouragement na marahil mayroong magandang plano ang ating Panginoon. Si Boaz kay Ruth. Parang ganito po, no? If Ruth will abide doon kay Boaz, Ruth will experience the blessings na manggagaling po kay Boaz. Kaya lang, doon lang siya sa loob nila. Pag lumabas siya, hindi niya na mararanasan yung pangangalaga na yon. Hindi niya na mararanasan yung blessings. Hindi niya na mararanasan yung favor na yon. Same with our Lord Jesus Christ.
no? If we abide in Him, if we stay within the boundary of His love, of His grace, of His mercy, we will experience those favor and we will experience those favor and blessings na gagaling sa Kanya. Ano lang po gagawin natin? We stay within the boundary of His love, grace, and mercy. Doon lang po sa Kanyang pangangalaga. Ano ibig sabihin niyan? Huwag ka na lumabas doon. Kapag sinabi ng ating Panginoon, ganito mo mamahalin ang iyong pamilya, patawarin mo sila, doon lamang. Ganito mo mamahalin ang iyong mister, ang iyong asawa, ganito ang gagawin mo, sumunod ka na lang. Sapagkat may kapalit itong biyaya at pagpapala. Ganito ang gagawin mo sa pangangalaga mo sa sarili mo. Sumunod ka na lamang sapagkat mararanasan mo yung tinatawag na biyaya at pagmamala. No? Huwag ka na pumunta sa mga hula, huwag ka na pumunta sa yung mga swerte, huwag ka na pumunta sa mga chain letter, huwag ka na pumunta sa mga payo ng iba na gumanti ka, mainis ka, magapit ka, huwag ka na magpataw. Yung ganon. Kailangan dun lamang sa boundaries ng ating Panginoon. Paano yun? Of course, we read the scriptures, we attend our care group, no? Doon mo matututuan yun, doon mo malalaman yung boundaries na yun, no? At kailangan, mayroong tinatawag na init, mayroong tinatawag na apoy, na yung tinatawag na sincerity. Huwag na yung paligoy-ligoy. Na alam na ating Panginoon, kapag ikaw ay nagpapaligoy-ligoy na, ito kaya, subukan ko kaya, ito kaya, subukan ko, baka swertein ako dito, no? Alam mo, pag naniniwala ka sa swerte, mamalasing ka. Hindi. Ito yung bagay na gusto ng ating Panginoon, sa Kanya ka lamang. Yung pag sa Kanya ka lamang, dapat yung tinatawag na sincerity, na faithfulness, sa Kanya lamang. May sinasabi ang banal na kasulatan, pagdating po sa tinatawag na dito ka, doon ka, may sinasabi po ating Panginoon doon. Sa Revelation chapter 3 verse 16, ganito po ang sinasabi. Revelation chapter 3 verse 16. Hindi po si pastor nagsabi nito, yung banal na kasulatan. No? Ang sabi doon, ngunit dahil ikaw ay maligamgam. Ibig sabihin ng maligamgam hindi ka mainit, hindi ka malamig, no? Maligamgam, no? Mahawa ka, no? Ang sabi doon, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit, hindi malamig, isusuka kita. Bleh. Ganun. Gusto mo ba yun? So sabihin mo sa katabi mo, maging mainit ka na sa Panginoon. Doon sa kabila, mag-apoy ka sa Panginoon. Ito po yun. Ayaw ng Panginoon na tayo maligamgam. Gusto niya yung ating faithfulness, yung ating serving, doon ka lang. At ikaw ay makakaranas ng biyaya pangangalaga ng nanggagaling sa ating Panginoon. Huwag na po tayo lumabas doon. No? At hindi lamang po yung pangangalaga na bibigay sa ating Panginoon. Nandun yung tinatawag na safety. Yung protection. Tingnan niyo po ito, no? So verse 9b, ito po ang sinabi sa pagdating sa protection. I have told the men not to lay hands on you. Huwag ka nilang gagalawin. Gano'n. Siguro nung araw kapag ikaw ay baguhan, no, ibubuli ka, no, dahil kaagaw ka pa nila, no, sa aanihin, no, dagdag ka pa sa kanila, no, so they will discourage you to stay there at ibubuli ka na. Pero pinagbili niya, I ask the man to protect you, no. It's a commandment na doon sa mga tao niya na leave her alone. Instead of bullying her, protect that particular person, no. It's an advantage para hindi siya magkaroon ng tinatawag na unfair treatment. Na huwag kang mag-alala. They will protect you. Huwag kang mag-worry. You will be taking care. No? Just trust. Dito ka lamang. Just trust me. Just trust the blessings that I will give you. No? This is also same with our Lord. No? Just trust our God. No? Our God will ask His angels to protect you, no? Not only individually, but also our family, our loved ones, as also our church, no? We will experience that blessings, no? Kailangan maranasan natin tong protection nito, pangangalaga nito, na nanggagaling din sa ating Panginoon, no? Na imbis na ikaw ay mapabayaan, mapariwara, no? Ay nandun yung pangangalaga ng ating Panginoon, no? Huwag ka na
umalis, no? Marami ho napapahamak dahil umaalis sila, no? Hindi nila naranasan yung protection na gagaling sa ating Panginoon, no? So Psalms 34 verse 8, ganito po ang sinasabi. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Tingnan nyo, no? Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Yung pangangalaga po ng ating Panginoon, yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magtiwala doon sa sinasabi ng mga barkada mo. Yung mga ganun ba? Kasi sabi ng barkada mo, magpuyat tayo, mag-gimmick tayo, no? Hindi mo alam, pang nag-gimmick tayo, baka mapahamak ka pa, no? Lalo na doon sa mga kababaihan, lalo uso ngayon yung tinatawag na merong ihulog sa iyong iniinom, no? Marami yung napapahamak doon. Okay, itry mo lang, wala mong masasama, no? Yung konti lamang, no? Marami yung napapahamak doon, no? Yung konti lang naman, mangopya ka lang naman, no? sa klase, no? Marami napapahamak ko doon, no? Isa na yung pastor, napahamak ko doon sa pangungopya. Kaya delikado, alam ko yung... So ito po yun, no? So we live within the boundaries that na doon ka lamang sa kautusan, sa biyaya, pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoon. So verse 9c, ito po ang sinasabi. And whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars for the men. Not only the protections, not only the safety, not only yung supply na binibigay sa atin, not only that, but also the supply na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Provisions na ibibigay sa ating Panginoon. Sinisigurado ni Boaz, meron kang supply ng tubig. Because sa disyerto po, importante ang tubig. Sa disyerto, yes, importante ang tubig. Sa atin po, bilang anak ng ating Panginoon, ano yung nakikita mong importante sa'yo na pwede mong hilingin sa Kanya? Ano yung bagay na gustong-gusto mo na pwede mong hilingin sa Kanya that God will provide? Alam, tanda po natin, walang imposible po sa ating Diyos. And in fact, I'm encouraging you to ask the impossible to our God because we're worshiping and serving an impossible God. And He can provide that one to you. Ano yung mahirap na yon? Ano lang gagawin natin? Walk within the boundaries. Sa Kanya lamang po. With sincerity, with faithfulness, and we will experience those blessings and favor that is coming from our God. Sabi sa Psalms 23 verse 1 to 2, ganito po ang sinasabi. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol. Ayoko na, hindi na ako pupunta sa iba. Parang ganon. No? He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still water. Wala na akong hahanapin pa. Kaya sabihin sa katabi mo, huwag ka na maghanap ng iba. Huwag ka na gumimik sa iba. Sa Panginoon na lamang and you will experience the blessings and favor from. Ito man ay sa trabaho, ito man sa hanap buhay, ito man ay sa pag-aaral, ito man sa paghanap ng boyfriend, girlfriend, no? Ito man ay sa future mo, no? In every personal way, God will provide that one. Yes, nadinig niyo po. Ito man ay boyfriend or girlfriend. God will provide that one. Not only financially, but also personally. Ano yung gusto mo na kailangan mo? God will give it to you. No? As long as within the... Ito po yung bagay na ito po yung bagay na pag nandun na po tayo sa new normal, we will experience that love and peace that is coming from our God. Ang sarap po ba? Meron dalawang bata na naglalaro. At yung batang ito ay isang araw ay isinama ng kanyang amang doktor. Itong amang doktor nito ay sinama yung kanyang anak at sinama naman ng kanyang anak yung kalaro niyang lalaki din. No? So doon sa loob ng klinika ay naglalaro yung dalawang bata. At nung naglalaro yung dalawang bata, habang nasa operating room yata yung tatay na doktor, nagalaw nila isang cabinet doon ng doktor. Lumabas yung tinatawag na skeleton ng mga doktor na nandun sa kanilang klinika. Nagulat yung kalarong bata, no? Nung nagulat, bumagsak, halos himatayin, no? Sabi ng anak ng doktor, nung nahimasmasan na yung kalaro niyang bata,
Ba't ka natakot? Eh, ka nakakatakot kasi yung bungo na yan eh. Nung natakot siya, okay na siya, sabi nung, ay, bakit nandito yung bungo na yan, yung skeleton na yan, ha? Kasi, sabi ng tatay ko, ganda yung unang-una niyang pinag-aralan. So, lalong natakot yung bata, kasi unang-una niyang pinag-aralan, yung buto na yun, no? So, alam, kinabahan, no? So, bukat noon, hindi na bumalik yung bata doon sa clinic kasi may takot. Ang ating Panginoon, kapag nakita natin, naramdaman natin, naranasan natin ang ating Panginoon, nandun yung pagmamahal, nandun yung pangangalaga. It's a promise that God has given to us. Nandun yung blessings. Ang sarap po ba? So ano yung una? Considering His work, and then His commanding work. Nandun yung tinatawag na safety, supply, na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Pumasok tayo sa new normal. At pangatlo po, His comforting word. Basahin ko po itong sa text na ito, pagdating sa His comforting word. So verses 10 to 14, ganito po ang sinasabi. At this she bowed down with her face to the ground. She asked him, "Why have I found such favor in your eyes that you notice me? A foreigner?" Boaz replied, "I've been told all about you. You have done for your mother-in-law since the death of your husband." Sabi ni Ruth, bakit meron akong favor sa'yo? Sumagot si Boaz, sabi nga, nadinig ko, ang sinabi sa akin, ano yung ginawa mo sa iyong biyenan at nang buhat nang namatay yung asawa? How you left your father and mother, your homeland, and came live with the people you did not know before. Tumira ka sa isang lugar na hindi mo kilala yung mga tao. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Ang ganda, no? Sabi na, may I continue to find favor in your eyes. May the Lord, she said, you have put me at ease by speaking kindly to your servant. Though I do not have the standing of your servant, at mealtime, Boaz said to her, "Come over here, have some bread and dip it in the wine vinegar." Sabi nga nun hindi mo kilala yung mga tao nito, iniwanan mo yung mga pamilya, pumunta ka rito, at napakaganda na yung ginawa. Dahil dito, inimbitahan kita na kumain kasama ko. Sumama ka sa akin. Nagulat si Ruth. Bakit ako? Hindi naman ako worthy. Ako isang estranghero. Isasama mo ako. Makikikain ako. Kumbaga, Ruth had this experience of having that hopelessness. And yet, nung nadinig niya si Boaz, nagkaroon siya ng tinatawag na pag-asa. Pagod na si Ruth sa pagkuha, sa pag-glean, pero binibigyan po siya ng comfort ni Boaz. Same with our God. May mga pagkakataon na pagod na po tayo, but when we experience our Lord, there will be strength and comfort. May mga pagkakataon na wala na tayong pag-asa sa buhay po natin. But when we experience our Lord Jesus Christ, there will be hope sa buhay po natin. Meron daw isang babae na kumuha ng kanyang kasambahay. At dito sa kasambahay na ito, dinala niya sa kanyang bahay na pagkalaki-laki. At sabi niya, itong gagawin mo, ito lilinisin mo, ito lalaban mo, no? At, pero pagdating niya sa litrato na yan, alagaan mabubuti sa pagtanggal ng tinatawag na alikabok. Nung nakita ng kasambahay yung litrato, sabi niya sa amo niyang babae, "Ma'am, hindi ko po alam na may asawa na pala kayo." Kaya nabanggit ng kasambahay na hindi niya alam na may asawa, meron na pala siyang asawa dahil nga doon sa itsura ng babae. Ang sabi ng babae ganito, "Yang napangasawa ko, siya yung may-ari ng bahay nito. Ako isang mahirap lamang at ako'y na kanyang nagustuhan. Bagamat hindi ako karapat-dapat, ako'y kanyang minahal. No? Ako'y kanyang pinakasalan." Same with us. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo'y minahal ng ating Panginoon. Bagamat hindi tayo kamahal-mahal, kaibig-ibig, tayo'y inibig ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin siya bilang Panginoon ng ating buhay, tayo kanyang inilagaan, tayo kanyang minahal. Sabi mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Doon sa kabila, ikaw rin mahal ka rin ng Diyos.
ako din, mahal ng ating Panginoon. So, nandun yung pagkagulat niya. Bagamat hindi karapat-dapat si Ruth, meron siyang special favor na nanggagaling kay Boaz. Ito pang sabi ni Boaz sa kanya. Boaz replied, I've been told all about you, what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father, mother, and your homeland and came to live with people you did not know before. No? May the Lord repay you for what you've done, and may you be richly rewarded for the Lord and the God of Israel, and under whose wings you have come to take a refuge. Boaz knows the deeds of Ruth. How Ruth being faithful sa kanyang mga magulang. And now he's uttering blessings po kay Ruth. Though Ruth was struggling, almost hopeless, almost uncertain sa kanyang future, but being faithful sa kanyang ginagawa, he have experienced blessings. No? What a word of assurance. Ganon din po sa atin. By remaining faithful po sa ating Panginoon, though you are struggling, though you have some uncertainties, though you have some difficulty, though it's seemingly that you have hopelessness, our Lord Jesus Christ will give us that hope, will give us that comfort. We just need to be faithful. Huwag po tayo maging faithful sa mga tao, sa ating Panginoon. Huwag tao po yung paglingkuran natin, kundi ang ating Panginoon. Ang tao, kapag naging faithful tayo sa kanila, pinaglingkuran natin, plinis natin ng tao, ang sasabihin pa sa atin, bakit kaya ito mabait sa akin? Siguro nangungutang ito. Bakit kaya masipag siya? Siguro meron siyang binabalak. Siguro may sasabihin sa akin, naku, bakit ganyan siya? Dati hindi naman siya ganyan. Ang plastic-plastic niya. Meron pa tayong madidinig. No. We just need to be faithful to our God, and God will continue to love us. Ganito po yung sinabi ni Pablo. Dahil sa kanyang katapatan sa ating Panginoon, ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya, kaya't naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan, hukom, at siyang mapagpuputong ng aking korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Nagpatuloy po si Pablo. Ganon din tayo po. We continue to worship and be faithful unto Him, and we will receive those blessings. Kagaya po nangyari po kay Ruth. So ito po yung mga bagay na kinagulutan po na ating Panginoon. We just focus on Him sa ating Panginoon. Huwag na po tayo mag-iba. Huwag na po natin i-please yung ibang tao. No? But when we're doing something as if we're doing it to our God, para sa ating Panginoon. When we're working as if we're doing to our God. When we're expanding our business, thinking of our future as if we're doing it for our God. It's a kind of worship sa ating Panginoon. Isang magandang patuto po sa ating Panginoon. At very personal po si Boaz. Sa verse 14, ang sabi niya rito, at mealtime, Boaz said to her, come and over here and have some bread and dip it with wine. Andun yung personal, ganun din po yung ating Panginoon. Very, very personal pong pagangalaga. Sapagkat pag naramdaman po natin to, yung pangangalaga ng ating Panginoon, yung panghihina mo, papalitan ng kalakasan. Yung hopeless mo, magkakaroon ng hope. Yung kabagabagan mo, magkakaroon ng kasiguruhan. Noong World War II po, inalagaan po ng England ang pigeon at falcon. Yes, pigeon at falcon po. Naging maganda po yung komunikasyon. Pag mayroong mang gustong ipasa sa kabilang kakampi mo, gumagamit po sila ng pigeon at falcon. Pigeon po para po doon sa tinatawag na pagbibigay ng mensahe sa kabila. Bakit mayroong falcon? Kasi ginagamit dito ng mga German, yung tinatawag na pigeon. Ang ginagawa po ng mga English po, yung mga sa England, no, para hindi makarating sa kabila, na ginagamit din ng German yung pigeon sa pagbibigay ng communication, na mensahe sa kabila. Kasi pagdating sa radyo, minsan na-intercept, no? So, ang ginagawa nila pang-intercept po, yung falcon. So, isang araw, gumamit din po ng pigeon, itong mga German, at minsan gumamit pa siya, tinatawag sila ng hawk.
no? Agila. No? O, lawin pala, lawin yung hawk. No? So, ang ginawa nila, ng mga England, gumamit din sila ng falcon. At marami pong nasagip na buhay dahil dito sa pigeon at falcon. Naging tapat po na lingkod itong feed pigeon at falcon. Meron nagtanong, bakit naging tapat itong pigeon at falcon sa mga taga-England? At nagwagi siya, maraming na-save na buhay. Sa katunayan, there are more than 75,000 of pigeons and falcons na ilagaan sa Inglaterra, sa England. So, paano nila inaalagaan ito? Sumagot yung taker. Ang pag-aalaga dyan ay ganito. Kailangan pakainin mo sa iyong kamay. Kailangan himas-himasin mo araw-araw, and let them feel that you love them personally, and you will gain their faithfulness sa kanila. Magkakaroon ka ng panibagong kalakasan. Ganun po ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Inaalagaan niya po tayo personally for us to gain that strength, that wisdom. Alam ng ating Panginoon, ikaw ay nanghihina. Alam ng ating Diyos, ikaw ay nandulupaypay. That's why yung kanyang personal care ay binibigay sa atin. Ephesians chapter 1 verse 3, ganito po ang sinasabi. Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realm with every spiritual blessings in Christ. Pinupuri niya ang ating Panginoon sapagkat nandun yung biyaya at pagpapala po na binibigay po sa atin. So ano na po yung natutuhan natin dito sa ating binabasa? Una, yung considering work na binibigay po ni Boaz kay Ruth. He provide peace, he provide love, he provide in a very personal way. Ganon din po ang ating Panginoon. God provide peace, He provide care sa about isa po sa atin. And pangalawa is commanding work. His commanding work, yung safety, the supply, ganun din po ang ating Panginoon Jesus, give us safety, give us supply, no? And then, pangatlo yung comforting work, na-amaze si Ruth because of that comforting word na kanyang natanggap. Ganun din po sa atin, yung comforting word na natanggap po natin sa ating Panginoon, na nagkaroon po tayo ng favor sa Kanya, bagamat hindi tayo katanggap-tanggap, minahal niya po tayo. At lastly, ay salamat, tapos na rin si Pastor. No? His concealing word. Anong concealing word? Tingnan niyo po ito, na. Sa verse 15 to 17, ito po yung mga last verses po ng ating text. So verse 15 to 17, ang sabi doon, as she got up to glean, siya magiglean na, no? At pumunta na siya dun sa field. Boaz gave orders to his men, let her gather among the sheaves and don't reprimand her. So nung umalis si Ruth, kinausap niya yung mga tauhan, no, pabayaan niyo siya at huwag niyo siyang aabalahin. So verse 16, even pull out some stock for her from the bundles. Ibig sabihin, tulungan niya pa siya mag-glean. No, hindi namumulot siya. And leave them for her to pick up. Don't rebuke her. So Ruth gleaned in the field until evening. Then she threshed the barley she had gathered, and it amounted to about an ephah. Madami siyang nag-glean. Ano po yung picture dito? No? Umalis si Ruth, nag-glean siya, pumunta siya dun sa field, pinagbilinan niya ni Boaz yung kanyang mga tauhan na huwag siyang aabalahin, pagkos tulungan pa siya na mag-glean doon at mag-harvest at mamulot, no? Ano yung sinasabi rito, no? Boaz is working behind in absence of Ruth. Siya yung nagtatrabaho na hindi alam ni Ruth na inaalagaan na siya ni Boaz. Same with us. May mga pagkakataon po sa buhay natin that our God, our Lord Jesus Christ is answering our prayer na minsan nakalimutan natin ating mga panalangin. Ito po yung our Lord Jesus Christ is working behind sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sinabi sa Genesis chapter 50 verse 20, ang sabi doon sa Genesis chapter 50 verse 20, ang sabi po doon, you intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, saving many lives. Ito yung gusto ng tao, pero ito yung gusto ng ating Diyos, at nandun yung pangangalaga ng ating Diyos sa bawat isa atin. Nandun yung provisions, no? God is working behind the scene sa bawat isa po sa atin. Kahit ikaw ay natutulog, kahit nakalimutan mo na yung panalangin, God is still working. Hindi niya nakakalimutan.
Kahit ikaw ay nag-aaral, kahit ikaw ay nagpapahinga, God is still working. The reason why you finish your job, the reason why you have that promotions, the reason why your business has expanded, the reason why you are here, you having that protection, the reason why you have that provisions, because God had already worked on that one. God have already answered your prayers. He's working behind the scene. He's operating on your behalf. Ito po yung nangyayari. Kaya lang, may mga pagkakataon pong hindi natin ito nakikita. We are not recognizing, we are not acknowledging that God had worked this way sa buhay po natin. So friends po, may salitang sabot. Ang sabot po ay tawag po din the French word for wooden shoes. Yes po, wooden shoes. Gawa po sa kahoy, yung tinatawag na sapatos. Ang tawag po nila doon ay sabot, no? Noong araw daw, may practice sila. Ano yung practice nila? Kapag sila nagtatrabaho, pumunta sa factory, no? Pag gusto nila magpahinga, pag gusto nila magkaroon ng day off, ang ginagawa nila, kinukuha nila yung sapatos nila at binabato yung makina. At pag binato yung makina, dahil ito'y gawa sa kahoy, humihinto yung makina. So, nabuo yung tinatawag na sabotage. Yes, sabotage. Ito yung root word ng sabotage, no? Sinasabotage yung makina para makapagpahinga sila, para huminto yung kanilang ginagawa, no? Sa atin po, merong wooden shoes na ginagamit ang kalaban upang hindi tayo mag-produce, upang hindi natin ma-acknowledge yung biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ang tawag po doon ay ang pag-aalala. Napakarami po natin pag-aalala sa ating buhay na ginagamit ng kalaban upang hindi natin makita yung mga katugunan, biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabotage ng kalaban. And this is what's happening to us. No, for us to see the blessings, no, ng ating Panginoon, and we need to acknowledge this one. Gumagawa sa iyo ang ating Panginoon. Even up to now, kahit alam kong natutulog ka, kahit alam kong hindi ka nakikinig sa message ko, kahit alam kong umaalis ka, no, nagko-coffee break ka muna, no. Minsan yung nakatingin ka sa akin, nadidinig mo yung message ko, pero hindi mo nakukuha kasi iniisip mo yung pag-aalala. Ano kaya kakainin namin pagkatapos ng sermon ni Pastor? Ang tagal-tagal, no? So, ito po yun, no? Ginagamit ito ng kalaban. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka sa message ni Pastor. So, ano po yung natutuhan po natin? Considering His word, His commanding word, His comforting word, and His concealing word. This is the message that God is given to us. Considering His word, God has given us His peace sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng uncertainties. His commanding word, God has given us that safety, that supply. His comforting word, God give us that assurance that we will be having the truth. And we're so amazed in what God is, at concealing word, God is working behind the scene sa bawat buhay po natin. Dito po ako magtatapos. Ay, salamat. Tapos na si Pastor. Yes, tapos na po ako. Isang caterpillar daw po, isa sa mga paborito pong ginagamit parating illustration. At ngayon po, isang chameleon. No? Alam niyo ba yung chameleon? Ang chameleon po, isa po siyang isang klase ng hayop na kung ano yung hinawakan niya, yun ang nagiging kulay niya. Ginagaya niya yung kanyang kapaligiran. That is chameleon. No? At yung caterpillar naman, ito yung nagiging tinatawag nating paru-paro, no? Yung chameleon, habang ginagaya niya ito, yung kung ano yung kulay, kunyari, brown yung kulay ng kanyang hinawakan, magiging brown din siya. Kung hinawakan niya puti, magiging puti siya. No? So, nag-a-adapt po siya kung anong kapaligiran nila. Karamihan po sa mga mananampalataya o tao ay parang chameleon. Ina-adapt niya yung kapaligiran niya. Kung ano yung uso sa kanyang kapaligiran niya, kaya marami ho napapahamak. Kung ano yung sinasabi sa kanya, kaya siya, minsan ay naliligaw dahil ginagaya niya lamang kung ano yung nasa kapaligiran niya. Yung caterpillar daw po, iba, no? Kahit siya'y pangit, kahit siya'y mabigat, no? Nananatili siya doon sa kanyang tinatawag na kalagayan. No? Kahit mataba siya, nananatili siya sa kanyang kalagayan. Pero pagkatapos noon, no? Pagkatapos sa pagiging pangit, pagiging mataba, and he let nature, no, na gumawa dun sa kanya, nagiging paru-paro po siya. Natatransform po siya ng paru-paro because he let God
wort into the life ng caterpillar. Natatransform po siya bilang paru-paro. Ang ginagawa lamang, nagtitiwala lang siya. Hindi niya ginagaya yung kapaligiran kagaya ng kamelyo. Nandun yung tinatawag na pagtitiwala. Ganon din po tayo. All we need to do is just trust our God. And we will experience that favor and blessing sa ating Panginoon. All we need to just pagtitiwala po sa ating Panginoon. Nung nanggaling po kami sa Israel, meron po kami pinuntahan doon, ang tawag po doon ay Dead Sea. Meron daw isang istorya doon na meron daw isang tao na nagpunta sa isang mataas na lugar at dahil siya pagod na, hindi alam yung lugar na yun, nalaglag siya. At nung siya nalaglag, bumagok yung kanyang ulo sa isang bato at siya nalaglag sa Dead Sea. Dahil napakalalim ng lugar na yon, ang ginawa niya, bagamat siya nahihilo na, talagang lumangoy-langoy siya. Nag-alpas siya. Kaya siya nag-aalpas dahil hindi siya marunong lumangoy. So napagod siya, at dahil siya hilong-hilo na, sabi niya, okay lang, okay mamamatay dito, total Israel naman ito. So pinabayaan niya ng sarili na malunod na lamang. Ang hindi niya alam at nakalimutan niya na nandun siya sa Dead Sea. Ang Dead Sea po, kahit hindi ka kumilos, ikaw ay lulutang. Ganun ang nangyari sa kanya. Hininto niya yung kanyang pagpupumiglas, hininto niya yung kanyang pag-aalpas, at nanatili lamang siyang nakahiga. At siya'y inilutang ng Dead Sea. Siya'y nabuhay. Ganon din po sa buhay natin. Ganon po yung pagtitiwala. Huwag ka nang mag-umalpas. Huwag ka nang akala mo marunong ka lumangoy sa buhay mo. Ipagkatiwala na lang natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Ito man ating sarili, ito man ating pamilya, ito man ating negosyo, ito man ating pag-aaral, ito man ating kinabukasan. Hindi ko man sinasabi huwag ka magplano. Plano ka pero ipagkatiwala mo sa ating Panginoon. Ito yung bagay na naranasan ni Ruth. Sumunod lamang siya, nagtiwala lamang siya, sumunod kay Boaz. And she was blessed and given favor. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. He even died for us sa krus ng Kalbaryo upang ipakita yung pagmamahal niya sa atin. Hanggang sa ngayon po, nagpaparanas ang ating Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, marahil sa buhay natin nag-uumalpas ka pa. Hindi pa lubos ang pinagkakatiwala yung sarili. Perhaps, nandun pa yung matindi mong pag-aalala. Give it to our God. O nag-uumalpas ka pa dahil meron ka pang samaan ng loob at galit sa buhay mo. Give it to our God. O perhaps meron ka pang tinatagong pride. Give it to our God. And God will hold you and protect you and comfort you and will give you favor and will strengthen you and will give you wisdom. Ano man yung kapatid, kaibigan, isuko natin sa Panginoon and experience that favor and blessings like what Ruth had experienced. Let us pray. O Lord God, our Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa bawat isa sa amin. Tunay, Panginoon, na may mga bagay pa sa buhay namin na hindi pa namin sinusuko. Panginoon, patuloy mo saliksikin ang aming puso. For us to experience that blessings, for us to experience that favor, for us to experience your protections, your provisions, Lord, we continue to trust into you. Patuloy kami, Panginoon, titiwala sa iyo. At hindi kami, Panginoon, mag-uumalpas. At hindi na kami, Panginoon, magkukonsider pa ng iba. Ikaw lamang, Panginoon. And whatever we do, we will make sure, oh God, it will be for your glory. Yes, Lord God, marami kami natutuhan, marami kami mga bagay na hindi pa naisusuko sa iyo, Panginoon. Lord, we continue to surrender ourselves unto you. Perhaps nandun yung fear namin, Panginoon. Perhaps nandun, Panginoon, yung aming agam-agam o yung doubt.
Lord, we surrender to you our doubt, we surrender to you our fear. And each one of us, Lord God, will be serving you and worshiping you wholeheartedly, O God, with joy. And we believe, O God, that you will continue, Lord, that to bless us and give favor unto us. Continue to speak to us, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kahit tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kahit tamis. Napakasarap magpunin sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso'y matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpunin sa kanlungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Mga kapatid, mga kaibigan, may mga pagkakataon po sa buhay natin na tayo naguguluhan, tayo nalilito. May mga pagkakataon po sa buhay natin na halos sumuko na tayo. Pero meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na patuloy na magpapalakas sa atin. O perhaps meron kang bagay sa buhay mo na hindi pa sinusuko sa Kanya. Perhaps ito yung pag-aalala, perhaps ito yung kahinaan. Nandito ang ating Panginoon ngayon at nakikinig siya sa bawat isa po sa atin. And right now, God is in your home. Katabi mo siya ngayon. Hinihintay ka lamang niya na isuko itong mga bagay na ito. Right now, God is listening to us. He's just waiting for you. Perhaps nandiyan ang ating Panginoon na handang tumulong sa iyo, handang sagutin ang panalangin mo, but He's just waiting for you to surrender every detail of your life. Nariyan ang ating Panginoon, katabi mo, at handang makinig sa iyo. Let us pray. Aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, narito po ang iyong mga anak, nananalangin, humihingi ng tawad, Panginoon, sa kanilang mga kakulangan, sa kanilang maging mayabang, makasarili. May mga bagay, Panginoon, kami na nagawa na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Lord, forgive us. May mga nasabi kami, naisip, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Lord, forgive us. At habang kami pinapatawad mo, Panginoon, meron kaming gusto mga ilapit sa iyo. Ito ay aming sarili, Panginoon. Yes, Lord God, there are so many things that we have done that is not according to your holy will. Continue, Lord God, to transform us. Continue, Lord God, to change us. Lord, may mga bagay na gusto namin ipanalangin, ilapit sa iyo ngayong umagang ito. Ito, Panginoon, aming mga kabagabagan. Ito, Panginoon, aming mga agam-agam. Ito, Panginoon, aming mga pag-aalala. Ito, Panginoon, aming mga katanungan. At higit sa lahat, Panginoon, ito yung aming mga pasasalamat. Right now, O God, we continue to pray for our family, for our loved ones.
Lord, mahal namin aming pamilya at alam ko, Panginoon, na mahal mo rin sila. Alam ko, Panginoon, na patuloy mo silang iniingatan. At salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal, pagpapalakas, pagpapagaling sa aming pamilya. Lord, right now, we are overwhelmed and we thank you, O God, doon sa mga ama ng tahanan, Panginoon, na ngayon ay kapiling namin. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Ganun din po, Panginoon, sa mga solo parents, bilang ama, bilang ina rin ang tahanan. Lord, continue to protect them. Continue, Lord God, to bless them. Continue, Lord God, to give favor unto them. Salamat po, Panginoon, at patuloy mong iniingatan ang aming mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, aming mga anak. Lord, we pray na ano man ang pangarap nila, ano man ang kanilang ninanasa, ano man, Panginoon, ang kanilang goal sa buhay, Lord. In Jesus' name, nawa ito'y magkaroon ng katuparan na naayon sa iyong kagustuhan, na higit pa, Panginoon, sa kanilang mga kahilingan. Salamat po, Panginoon. At nagkakaroon kami, Panginoon, ng assurance na pinakikinggan mo ang bawat panalangin namin. In fact, oh God, you continue to work behind the scene. You continue to provide, to answer all our prayers beyond what we ask for, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa katahimikan na iyong binibigay sa bawat isa sa amin. Pagmamahal, pangangalaga, in a very personal way. Salamat po, Panginoon. At patuloy mo kami iniingatan, hindi pinababayaan, hindi ilalayo sa namang kapahamakan at panginiban. Salamat din po, Panginoon, sa bawat proteksyon, sa bawat provisions na yung patuloy na ibinibigay. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na laging tapat sa bawat parte ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, bagamat hindi kami karapat-dapat, kami iyong minahal, kami iyong inalagaan, kami iyong pinatawad. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming inaalagaan. Salamat din po, Panginoon, at ikaw ang aming Diyos na patuloy na tumutugon sa bawat pangailangan namin. Lord, we thank you. Lord, we also pray for our brothers and sisters na walang hanap buhay ngayon, Panginoon. Lord, in Jesus' name, bigyan mo sila ng hanap buhay, Panginoon. Bless their business, O God. Ito man ay maliit, ito man ay malaki, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay online business. Lord, bless their business, O God. Give them a good paying customer, O God. A good paying customers, O God. Nawa, Panginoon, I pray that you prosper them, O God, because they're working hard, and I believe, Lord God, you have a great plan for them because you have promised that you will give us an abundant life. At napakaganda, Panginoon, ang plano mo sa bawat sa amin, sa bawat ama, ina ng tahanan. Not only we're praying for our business, but we're not only also praying for our work. Lord, bigyan mo rin, Panginoon, ng trabaho yung mga unemployed. Sila, Panginoon, ang nangangailangan. Lord, we know the difficulty right now, but walang imposible sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, yung mga uncertainties, but alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Right now, we're praying for the impossible, that you will provide, that you will bless, that you will give favor, Panginoon, sa bawat tapat mong mga mananampalataya na naging tapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gitna ng kahinaan, binibigyan mo kami ng kalakasan. Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan. At salamat din po, Panginoon, sa mga pastor ng high priest na patuloy na nagiging tapat sa iyo, Panginoon. Ito man, Panginoon, nasa Bisaya, Mindanao, o ito man, Panginoon, nasa Luzon. Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo sila pinababayaan. Patuloy mo silang pinangangalagaan. Patuloy mo silang inalayo sa anumang kapahamakan at panginaban. Patuloy mo silang pinagagaling. Lord, we pray that these churches, O God, na mag-expand, mag-multiply, O God, in Jesus' name. Use them mightily, O God, that there will be more souls. Lalo higit, Panginoon, truly we are amazed and overwhelmed on how you have worked sa High Praise 4E. Right now, O God, we nasa finishing touch na kami ng church mo. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. You continue to provide. Salamat po, Panginoon. Konting-konti na lamang, Panginoon, at matatapos na itong church na iyong plinano, iyong ginawa. At salamat din po, Panginoon, at binibigyan mo ng proteksyon ang bawat tao na gumawa dito sa construction na ito na pinangungunahan ni Tito George. Lord, salamat po.
Continue to bless him, O God. Continue to give favor and team. Ganun din po sila Tito Nords, sila Tito Nato, sila Mang Ray. Salamat po, Panginoon, at sama-sama itong mga men of vision neto na tumutulong at naglalagay talaga ng panahon at kalakasan. Lord, salamat po, Panginoon, at hindi mo sila pinababayaan. Salamat din po, Panginoon, sa mga contributions ng WOW o Woman of Worth. Hindi mo sila, patuloy mo sila iniingatan, Panginoon. Lord, continue to bless them, O God. Salamat din po, Panginoon, sa yarn. Ganun din po sa Wi-Fi, Panginoon. Patuloy mo sila, Panginoon, na kinakausap. Patuloy mong nagkakaroon ng katuparan ng mga plano, Panginoon, na higit pa sa kanilang mga kahilingan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord, we continue also to pray for our country. Lord, continue to bless our country, O God. From the president down to the barangay, O God. Give them wisdom and knowledge. Salamat po, Panginoon, for our country, the Philippines. There's no way to go but up, O God. At darating ang panahon, Panginoon, wala namang ama o ina ng tahanan na mag-abroad sapagkat dito pa lamang, Panginoon, ay meron ng hanap buhay. At you will continue, Lord God, to prosper our country, O God. Salamat po, Panginoon. At patuloy mong iniingatan ang aming bansa. At salamat din po, Panginoon. Patuloy mo kami pinagpapalain. Patuloy mo kami binibiyaan at patuloy ka nangungusap sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, we are excited, O God, because you will answer our prayer. Because we ask this in the most precious name, the most mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen at Amen. The Lord bless you and keeps you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Go out and make disciples, and the Lord will continue to bless you. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Thank you for joining our worship celebration. Hope you are blessed. Encourage and pray for the person you will invite next Sunday. Stay safe, stay healthy, and stay blessed.